Habang nagkakasayahan ng lahat, siya naman ay tahimik lang na umiinom ng alak, habang pinapanood ang mga ito na nagkakantahan. Napaisip tuloy siya kung paano ba matutupad ang ipinangako niya sa mga ito. Isipin pa lang na magpapatali na siya ay parang tumatayo ang balahibo niya. Pero pwede naman siguro magkaanak kahit hindi kasal. Saan naman kaya siya maghahanap ng babae? Sa resto bar? From one of his flings? Hindi naman kaya ay makuha lang siya at mapilitang pakasalan ng babae? Pero sino naman kaya ang babaeng papayag magpaanak na hindi maghahabol ng kasal? Meron naman kaya? Lalo't halos ng babaeng nakakasalamuhay niya ay gusto siyang makuha. Gusto siyang pakasalan dahil maliban sa pera, siya ay gwapo. And now he's thinking. Mukhang pinalala niya ang problema niya. Inilabas niya ang phone at nag-type sa Google. Baby problem? Hindi niya alam kung ano ang isa-search. Pagkatapos maklik ang search button ay lumabas ang isang website about surrogacy. Pinasa niya ang artikulo. That's interesting. One problem solved. Another problem, sino naman kaya ang papayag sa ganoong setup dito sa Pilipinas? Baka ang ending, hahabulin pa siya nito at pipiliting pakasalan siya. Siguro sa ibang bansa na lang siya mag-hire ng magiging ina ng anak niya. Problem number 2, solved. Then a sudden flash of an image of a woman pushing her motorbike with her pants and slippers make him smile. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang naalala ang babaeng iyon. The only woman who never threw him a second glance. The only woman that never showed interest in him. Now, that's interesting. She might be qualified for the job. Inilabas ni Rafael ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hello, Edwin. Happy New Year. Yeah, I'm at home. Great. Anyway, I have a job for you. I'll send you the details. Bye. Ini-off na niya ang tawag at muling uminom ng alak sa baso. Mabilis na nagmamaneho si Margaret ng kanyang motorsiklo dahil sa sobrang init. Tirik ang araw nang maisipan niyang i-deliver ang mga panindang in-order ng mga customers niya kahapon. May dala siyang backpack na nakasabit sa likod niya na may lamang sapatos, cellphone casing at 4 na pares ng pajama. Iba-ibang address ang pagdideliveran niya ngayon. Pagkatapos ma-deliver ang ilang order, ay huminto muna siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng mineral water. Pagkatapos mainom ng tubig, ay kinuha niya ang cellphone at nag-message sa kanyang customer. Nasa malapit lang ang bahay nito ngunit hindi niya matukoy kung saang eksakto ito. Hindi naman nagtagal at nag-reply agad ito. Nasa unahan lang daw ang bahay nito na may pulang gate. Pagkatapos maubos ang tubig sa bote, ay umalis na siya at hinanap ang sinabing bahay. Hindi naman siya nahirapan at nakita agad ito. Nakaabang na ito sa kanya sa labas ng gate. Babalik na siya sa bahay dahil plano niyang maglaba muna saka siya magpo-post ng bagong mga larawan nang ibibenta niya sa social media. Dahil sakit ng init na dumadampi sa kanyang balat ay binilisan niya ang pagmamaneho. Hindi niya napansin na sa unahan ay may pumupestong taga-LTO. Naiinis siya. Huli na para bumalik siya sa dinaanan dahil nakita na siya ng mga ito. Hindi niya napansin agad ang mga ito sa malayo dahil nahaharangan ito ng sasakyan kanina at akala niya ang mga nakahintong mga motor ay wala lang. Para namang may dagang naghahabulan sa puso niya. Kahit sobrang init ng panahon ng mga oras na yon, ay pakiramdam niya pinagpapawisan siya ng malamig. Sino ba namang hindi pagpapawisan ng malamig, lagot talaga siya ngayon. Wala siyang helmet, walang rehistro ang motor at wala siyang driver's license. Pinahinto siya nito sa tabi ng daan. Pwede makitang lisensya niyo, ma'am? Simpleng tanong ng taga-LTO sa kanya na nagpanginig ng katawan niya. Pakiramdam niya ay ice water na ang pawis na lumalabas sa balat niya. Sir, naiwan ko pong lisensya ko. Pagsisinungaling niya habang nagkukunwaring hinahanap ang lisensya sa loob ng kanyang wallet. Hindi pwedeng di mo nadala, ma'am. Dapat daladala mo yan lagi. Sa'yo ba tong motor? Yes po, sir. Patingin ang rehistro. Ito ho ang rehistro, sir. Ibinigay niya ang papel sa pulis pagkatapos itong kunin sa U-box ng motor niya. Lagi niya itong daladala, ngunit wala na ring silbi dahil expired na ito. Tinanggap at tinignan ng pulis. Expired na to, ma'am. Dapat nirenew mo na to. Pakiusog ng motor mo dito sa mas gilid pa, ma'am. Uwi ka nito. Sumunod naman agad siya kahit pa nanginginig pa ang kamay niya. Kumuha naman ito ng tiket at ibinigay sa kanya pagkatapos iyong sulatan.
Napatulala siya nang makita ang laki ng penalty niya. Dinagdag pa nito na kailangan niyang iwan ang motor niya. Nanlulumo siyang tumango na lang sa sinabi nito. Laylay ang dalawang balikat na lumisan siya sa lugar na yun. Dahil walang makitang masasakyang jeep o tricycle ay nagpa siya na lang siyang maglakad-lakad muna hanggang sa makakita siya ng masasakyan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng 7,000 pesos pantubos sa motor niya. Hindi pa naman siya nakakalayo sa checkpoint ay may narinig na siyang busina ng sasakyan. Mas lalo siyang tumabi sa gilid ng daan at hindi nilingon ang sasakyan sa likod. Ngunit himinto sa tabi niya ang sasakyan at dahan-dahang ibinaba ng driver ang salamin sa bintana nito. Hop in. Utos ng lalaking 4 na beses na niyang nakita, and all of those times ay minamalas siya. Siguro ito ang nagdadala ng malas sa buhay niya. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy lang ang paglalakad niya. Hindi naman ito sumuko at talagang sinundan pa talaga siya nito. Maya-maya ay hinarang nito ang daan. Napahinto naman si Margaret at hinarap ito. Ano bang problema mong lalaki ka? Ha? Singhal niya rito. Hindi niya napigilan ang emosyong kanina pa kinikimkim. Galit na galit siya na hindi niya matukoy kung kanino. Basta mainit lang talaga ang ulo niya dahil sa problema niya, kaya mali ang kausapin at distorbohin siya ng mga oras na yon. Wala akong problema, pero alam kong ikaw ay meron. Let's talk about it. Sakay na, I can help you. Seryosong saad nito. Tiningnan niya naman ito. Hindi naman siguro ito kidnapper dahil mukhang desente at mayaman naman ito. Mas lalong hindi naman siguro ito masamang tao dahil sa angking kagwapuhan nito. Done checking on me? Did I pass? May himig birong boses ang pumutol sa pagsusuri niya sa lalaki. Just hop in. Hindi ako masamang tao. May proposal lang ako sa'yo na makakatulong din sa'yo. Pagpapatuloy nito. Hindi na siya nagpapilit pa at sumakay na nang abutin nito ang pintuan ng sasakyan at buksan niyon para sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Curious na tanong niya rito. And who are you? Magkakilala ba tayo? Nasaan na yung postal ID ko? Sunod-sunod na tanong niya. Well, call me Rafael, and here's your ID. Pagpapakilala nito sabay abot sa kanya ng ID. Tinanggap naman niya agad ito at isinilid sa bulsa ng kanyang backpack. Ano yung proposal na sinasabi mo? Hindi na siya makapaghintay sa sasabihin nito. I have a job for you. And that if you're willing. We'll talk about it over a cup of coffee. Anito, saka iniliko nito ang sasakyan patungo sa malapit na restaurant. Inihinto nito ang sasakyan at bumaba na. Bumaba na rin siya at sumunod dito. Di man lang siya hinintay. Napaka-ungentleman. Komento niya sa isip. Nakita silang bakanting mesa at dumiretso sila doon ng upo. Lumapit naman agad ang waiter at ibinigay ang menu. Hindi na tumingin si Rafael sa menu at nag-order agad ng beer. Order everything you want. It's my treat. Nakangiting wika ni Rafael. No thanks. I'm not hungry. Tubig lang okay na ako. Tanggi niya kahit medyo kumakalamang sikmura niya at bigla siya nag-cravings ng kung ano-anong pagkain. Sakto namang dumaan ang isang waiter sa harap nila na may bitbit na pagkain sa tray. Bigla siyang napalunok. At huling-huli siya sa akto ni Rafael na ngayon ay pilit itinatago ang mapangiti. As I told you, it's my treat. Sabi nito at kinuha ang menu. Maya-maya ay nag-order ito ng isang burger, french fries at juice. Umalis naman agad ang waiter. Tahimik lang si Rafael na umiinom ng beer habang siya ay hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. So, anong kailangan mo sa akin? At dinala mo pa ako sa ganitong lugar? Maya-maya ay basag niya sa katahimikan. We'll talk about it after you eat your food. Sabi nitong nakatingin sa paparating na waiter na dala-dala na ang in-order nila. Nagtaka siya dahil isang burger lang in-order nito. Para lang ba yun sa kanya o para lang sa lalaki? That's for you. Kumain ka muna. Utos nito na para bang nabasa nito ang tanong sa isip niya. Hindi naman siya nagpapilit pa dahil mukhang katakam-takam naman talaga ang burger sa harap niya. Mabilis niya itong kinain kasama ang french fries at ang pantulak na mango juice. Mukhang nag-enjoy naman si Rafael sa pinapanood ng babae na parang ngayon lang nakakain ng hamburger. Sabihin mo nang sadya mo sa akin bago kita iwan dito kahit na nilibre mo pa ako. Pagbabanta ng dalaga. Kanina pa kasi siya pinaghihintay nito. Okay, listen carefully. I have a job for you.
I'll pay you an enormous amount of money. 5 million for this job. Umpisa nito na halos ikinalaglag ng panga ni Margaret sa narinig. Oh wait, 5 million? As in, number 5? Hindi makapaniwalang tanong niya. Exactly. Kumpirma naman ito. Wow! At ano namang trabaho to, mister? May papatapos ka ba? Walang harang binong tanong niya. Nope, wala akong ipapatapos sa'yo. Kung wala, para sa niyang ganyang kalaking sahod na ber. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Wala akong ipapatapos sa'yo ngunit may papabuhay ako sa'yo. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa mata ni Margaret, hoping na hindi ito tatanggi. Ay, ikaw naman sir. Joker ka rin no? Wala po akong special power para bumuhay nang wala na. Anyang pabiro ngunit walang halong katotohanan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. I want you to be the surrogate mother of my child. Diretsang sabi niya. Surrogate mother? Paniguradong tanong niya. Alam niya kung ano yun. Aba, loko ka. Anong tingin mo sa akin? Biglang nag-init ang ulo niya. Akmang tatayo na siya at itiwan nito ngunit naagapan nito ang kamay niya na ikinabigla nila pareho. Wait, listen. Parang pareho silang nakuryente sa simpleng pagdapon ng balat niya sa balat nito. Nabitawan naman agad nito ang kamay niya. Pumayag kaya si Margaret sa alok ni Rafael? At ano ang magiging kasunduan nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.